The second reading reminds me of one of my prayers, being able to experience hunger in abundance, in poverty and in plenty. Truly, there was a time when I really said to God, Lord, please, don't make me too poor that I may curse you, but don't make me too rich that I may forget you. Inamin ko talaga sa Diyos yun. Huwag naman ganito kahirap. Huwag naman ganito kahirap. Alam mo namang may trabaho ako bago ako nagpari. Pero kung kailan ako nagpari, sa ako magiging pulubit, magpapalimos. Kaya minsan sa aking panalangin, sinabi ko yon, please, don't make me too poor that I may curse you, but don't make me too rich that I may forget you. In the two extremes, our character is always being tested. Pag masayang-masaya ka, nakakalimot ka sa Diyos. Pag malungkot na malungkot ka rin, nakakalimot ka rin sa Diyos. Kaya nga pinagdadasal natin, do not bring us to the test. Huwag nating hahamunin ng Diyos. Mabuti ngayon may kababaang loob ka nang sabihin sa Diyos, Lord, di ko yung kaya. Di ko yung kaya. Nakikinig ako doon sa isang pari na pinadala sa mission, 4 na beses siyang kinidnap. 4 na beses. 4 times. In gunpoint, kinidnap siya. He survived. Dahil kinikidnap siya sa ibang bansa, ibinilik na siya sa Pilipinas. At sinabi ko sa kanya, Father, di ko yung kaya. Di ko yung kaya. Pero kung naalala po ninyo, in the last papal visit, when we told the Holy Father, Father, the threat on your life is imminent. The threat in your life is imminent. I was the one in charge of the papal Pope's Mobile, and the PSG and all the security would say, you have to convince the Holy Father that we will make a Pope's Mobile that is bulletproof. And the Holy Father said, no, I want my Pope's Mobile to be open. And the security insisted that the threat is imminent. You know, the Holy Father was humble enough to say, God knows I'm not good in suffering. I pray that it happen, God will make it quick. Kung ang Santo Papa sinabi yun, ako pa, di ba, Lord, sana naman, kung mangyayari yun, bilisan lang, di po ba, Sapagkat hindi natin alam. Mabilis kasi maghusga kapag hindi ikaw ang nasa kalalagayan. Mga minamahal na mga kapatid, but what made me sustain through the years? As the second reading says, all things work for good on those who love the Lord. I guess God has given me the grace to love Him more than I love the comfort for myself. Anticipating what is in the first reading, that someday all of us will eat together. All of us will be in a feast, not because we are hungry. We will eat together because we will celebrate. Someday we will eat together. Regardless kung may diabetes ka o wala, hypertension ka lahat, eat all you can. That day will come. A good friend of mine, sa dinami-dami ng pagkaing allergic siya, ice cream. Sa dinami-dami. Every time he eats ice cream, he's being choked. Sabi ko, sa dinami-dami naman,
maghanap tayo ng ampalaya flavor. Baka pwede sa iyo, di ba? Sabi niya, but I look forward someday that in heaven I will eat all the ice cream I can and I will not be afraid. My dear friends, my brothers and sisters, for those who are faithful, not successful, for those who are faithful, the feast will come. The challenge is to be faithful. The challenge is to be faithful. Someday we will dine together to celebrate. You have to understand this, that in the gospel, there were people who failed to come for their own reasons. Kung inyo po itong napansin, yung matatanda, yung mas matatanda, ano po? Mas matatanda sa akin. Ha? Ano ibig sabihin nun? If you have listened to the former Eucharistic prayer, the prayer was that all may be saved. That all. The church believed that all will be saved, or the salvation of all. If you listen to the prayer now, hindi na ginamit yung all. Ang ginamit na salita ay many. Many. Because the church is accepted that not all will be saved. Not because God will deprive them of salvation. It is because they failed to yield to the invitation. Walang pinipilit ang Diyos. Kung ayaw mo dumating, di wag. Di ba? Kawalan ba sa Diyos? Pag ikaw ba hindi nagsimba, mababawasan ba ang pagka-Diyos ng Diyos? Hindi. Pag ikaw ba'y nagkasala, mababawasan ba ang kabanalan ng Diyos? Hindi. Mga minamahal na mga kapatid, ang pag-aanyaya ng Diyos ay para sa atin, hindi para sa Kanya. The grace to be invited is for us. But there were people, there are, and there will be people who will refuse to come. Lahat ng mga tao sa kalye, isipin mo, nasa kalye. Sino yung wala sa kalye? Diba? Yung mga may kaya. Yung mga may kaya, yun na nakakatakot. Dahil ba may kaya ka, tinanggihan mo ang imbitasyon ng Diyos? Yun ang nakakatakot, hindi po ba, ano? Mga minamahal mga kapatid, those who were in the streets came. Everybody. And I always say this, we are invited by the grace of God, not by who we are. And when God invites us, God will not change your past. He will make your future better. Iniimbitahan tayo sa gitna ng ating mga kasalanan. Binabago ba ng Diyos ang ating kahapon? Hindi. Iniimbitahan tayo kahit ano ang iyong kahapon. Ang iyong kahapon. Ngunit, ito yung malaking ngunit. Pero, pag naimbitahan ka, magbihis ka. Magbihis ka. Ano sabi doon? Bakit hindi ka nakabihis pang kasal? What is the meaning of those words? Why have you failed to become whom you ought to be? Alam niyo po ba ibig sabihin ng damit pang kasal? Pag ang babae, hindi naman yan pagandahan. Pagkamisa, pagandahan, ano po? Pahabaan, pahabaan ng gown, Kulang na lang, nasa altar na nila, yung dulo ng gown, nasa pinto pa na simbahan Ano po? Pahabaan. Pero, nakaladlad ang dibdib. Ano ba naman yan? Sala ang tinakpan. Di ba? Mga minamahal na mga kapatid, pagka minsan nagkamali na sa sastre. Di ba?
Ano palagi ko sabi dyan? Pag nahulog si Jesus dyan, mahirapan tayo. Bakit mo nakaladlad? Diba? Mga minamahal na mga kapatid, but what does it mean to be in a wedding garment? It is to be in submission. To be in submission. Diba? Kaya nga yung mga babae, ano sabi doon? Wives must be submissive to their husband. Mahalaga yun. Ano po? It is a voluntary thing that wife will submit themselves to their husband. Hindi sinasabi doon, ha? Husband, make your wife submissive. Hindi sinasabi doon. Hindi. Yung pagiging submissive, yung pagpapailalim, may kababaang loob sa kanyang mister, yun ay kusang loob. Hindi sinasabi nun, lalaki, pangibabawan mo ang iyong misis. Hindi. Diba? Ang sabi ng Diyos sa mga lalaki, mahalin mo ang iyong asawa tulad ng pagmamahal ni Kristo sa simbahan. Maliwanag yun. Di po ba? Ano? Paano po ba minahal ni Kristo ang simbahan? Nagpakamatay si Kristo. Kaya nga, pag ikaw ay kinakasal lalaki, titingnan mo mabuti yung misis mo, magpapakamatay ba ako dito? Yun ang tanong talaga doon, di ba? Para lang matuloy ang kasal, sasabihin ng lalaki, opo, Father, opo. Tuwan-tuwa si misis, di ba, no? After 25 years, ka ba lalaki, magpapakamatay ka pa sa babaeng yan? Ano sagot ng mga lalaki? Mamatay siyang mag-isa niya. Yan ang katotohanan, di ba? Be submissive. To wear a wedding garment means I will submit myself to the groom. Kaya nga, napansin niyo po ba yun? Sa kasal, binabati niyo ang lalaki, congratulations. Tama po ba? Anong bati sa babae? Best wishes. Hari nawa. Napansin niyo ba yun? Hindi kayo nag-iisip eh. Nung kayo kinakasal. Feeling niyo, langit. Di ba? Yun ang ibig sabihin. You have failed to wear your wedding garment. That's why, even though you were invited, even though you came, but you have failed to submit, still, you will be thrown out. If you fail to believe, you will be thrown out. Kaya nga mga minamahal, mga kapatid, ang Santa Misa ay pang-araw-araw na imbitasyon ng Diyos. Pang-araw-araw na nagtatanong sa atin, am I becoming the person I ought to be? Have I become more submissive, more faithful, more loving in spite of? Tanggap ng Diyos, hindi madaling sumunod sa Kanya. Nagalit ba ang Diyos na sinabi kong, please don't make me too poor that I may curse you? Hindi nagalit ang Diyos. Tanggap ng Diyos ang aking kahinaan. Don't make me too rich that I may forget you. Tanggap ng Diyos ang aking kahinaan. Tanggap ng Diyos ang ating pagkatao. Ang mahalaga, tanggap ba natin ang Diyos? Di po ba? Tanggap ng Diyos ang ating pagkatao. Tanggap ba natin ang Diyos sa Kanyang pagka-Diyos? It's good to ask ourselves, what areas in my life that I have failed to submit to God? My dear friends, my brothers and sisters, don't be too complacent when you are healthy, because someday you will get sick. Don't be complacent when you are young, because someday you will grow old. Don't be complacent when you are wise, because someday you will become stupid. Don't be complacent when you are strong, because someday you will become weak. My dear friends, my brothers and sisters, nakikiraan lang
tayo. Nakikiraan lang tayo. Huwag tayo makakalimot. Dahil kahit gaano kakayaman, pagdating ng araw, ililibing kang walang dala. Maging ang damit na sinusuot mo ay hindi mo pinili. Sira ang likod para lang may suot sa iyo. Di po ba, no? Nakakita na ba kayo ng patay na sinusuotan ng damit? Sira ang likod. Wak-wak! Tinahi. Mabuti kung tinahi na maayos. Hindi. Dahil patay ka na. Di ba, no? Kahit nga mayaman, hindi maayos ang makeup eh. Di po ba, no? Kaya pag sinilip sila ng iba, ay, ang pangit. Kaya anong ginagawa ng iba? Nagpapakremate na lang. Ano? Nagpapakremate na lang para walang masabi ang ibang tao. Tapos ang ilalagay nilang picture nung sila ay college. Naka-photoshop pa yun, di ba ba? No? Ang malala ngayon, pwede kayong mag-upload ng picture nyo, gamitin yung AI. Ginamit nyo na, no? Ang ganda nung iba. Ang pangit sa totoong buhay. Ay, ihanda nyo yan. At takpan nyo ang mukha ninyo ng AI para pagsilip, ha? Siya ba yan? Mga minamahal na mga kapatid, wala sa mukha yan. Nasa puso ang pagpasok sa pinto ng langit. Amen. Let us remember the words of Saint Augustine. When you were born, God did not ask your consent. But if you want to be saved, God needs your consent. Inuulit ko, when you were born, God did not ask for your consent. Meron bang tinanong dito? Gusto mong ipanganak? Wala. But if you want to be saved, God needs your consent. You need to say yes to the invitation. And hopefully, we will see each other in the banquet of God. Ano po? May nagtatanong, ano yung mga recent poverty mo, Father? Hindi na ako nahihiyang magsabing, palpak ng memory ko. Ano po? Uminom nga ako ngayon ng gamot sa utak eh. Ha? Nanghingi ako ng vitamin sa doktor. Ano po? Tapos sabi kanina ng bata, Father, do you remember me? Tinitingnan ko siya. Father, do you remember me? Tinignan ko ulit. Sabay, no. Ay, nako, ang hirap. Ano po? But someday we will remember you. Someday I will remember you. Because everything that is good will come back. The Lord be with you. And with your spirit. And may Almighty God bless you and your family, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. We now go in peace to love and serve the Lord. Thanks be to God.